Magandang araw mga ka-sports. Napakainit ng usapin ngayon ang nalalapit na FIBA Asian Cup na gaganapin sa August. Lalo na't makakasama ng Gilas Pilipinas sa Group D ang mga powerhouse team tulad ng New Zealand Tall Blacks at Chinese Taipei. Tara't pag-usapan natin ang kahalagaan ng bawat laban at ang mga paghahandang ginagawa ng ating mga kalaban. Pero bago yan mga ka-sports, paiwan naman ang iyong subscribe, ipakihit na notification bell at palike na rin sa video na ito. So paano? Tara, simulan na natin. Sa Group D ng FIBA Asian Cup ngayong August, walang duda na ang New Zealand Tall Blacks ang pinakamamigat na makalaban ng Gilas Pilipinas. Pero hindi rin basta-basta ang Chinese Taipei mga ka-sports dahil hindi na ito may tuturing na easy win. Kaya naman ang laban kontra Chinese Taipei ang isa sa pinakamahalaga dahil kailangan makapasok sa top 2 para makausad sa next round. Importante rin mga ka-sports makuha natin ang panalo kontra New Zealand para sa mas magandang pwesto pagkatapos ng preliminary round. Ang problema, malayo ang agwat ng preparasyon dahil sa early as May 7 ay may exhibition games na ang New Zealand laban pa mismo sa Australian Boomers. Malaking bagay ito sa kanilang paghahanda. Bagamat Team B ng Australia ang mga kalaban nila mga ka-sports na 4 lang ang naglaro sa FIBA Asia Cup qualifiers. May bigating kasama pa rin tulad ni Xavier Cooks na kung saan mga ka-sports ang 2023 NBL MVP na naglaro rin para sa Washington Wizards. Isa ito sa mga inaabangan ng Tall Blacks. Narito naman ang 14 na lineup ng New Zealand Tall Blacks. Una-una si Corey Webster, Kaya Isaac, Tama Isaac, Jackson Ball, Carlin Davison, Oscar Goodman, Julius Sanfonoa, Max Darling, Taylor Britt, Shilo, Tohi Smith-Minler, Roven Tirange, Walton Brown at Flane Cameron. Bagamat may ilang key players ang wala, competitive pa rin ang lineup na ito mga ka-sports at sinasabing kayang sumabay sa Australia at karamihan sa kanila ay siguradong lalaro mga ka-sports sa FIBA Asia Cup. Samantala mga ka-sports, sana ating team na Gilas ay magkakaroon din ng friendly games kontra sa Japan at Korea. Ngunit ayon sa ulat ng Spin.ph, tinanggihan ito ng ating national team dahil nga sa conflict ng schedule. Ang KBL o Korea Basketball League ay patapos na sa season habang ang V-League sa Japan ay matatapos na rin ngayong buwan. Sa kabilang banda, ang PBA ay magtatagal pa hanggang July kaya hindi available ang ating top players. Kaya mas pinili ni Coach Tim Cone ang mag-focus sa training kaysa pagod sa biyahe at laro tulad ng nangyari noon sa Middle East. Kaya mga ka-sports, napakalaking hamon ang hinaharap ng Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA Asia Cup. Pero sa tamang preparasyon at tamang diskarte, kaya nating sumabay mga ka-sports sa mga pinaka magagaling sa Asia. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang update sa mundo ng basketball mga ka-sports. Laban Pilipinas, puso!